Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Lunes, which is December 1. Grabe ang intro. Wala nang intro mga idol, ang lupit. Nakita nyo ba? Naramdaman nyo ba mga idol kung gaano kapula? Mga loads, grabe no, tantindi. So, bago natin tignan yung chart mga idol, tingin muna tayo dito sa ating crypto bubble. So, ang ating day, kita nyo naman, almost halos mag 2 digits lahat yan. Sa hours natin, ganun din mga idol, grabe. No, so, tignan na natin yung chart natin. Ito yung nangyari sa XRP. No, bumaba siya ng mabilisan lang mga loads ngayong madaling araw. Actually, ngayon alas 6 pala. Sorry. Naka 15 minutes time frame pala ako. So, tignan ko lang kung ano to, saan nagsimula, ano? Ang dilubyo. Hindi. Dito mga idol, no? Actually 6 AM. Grabe, naghihilig pa ako nito, 6 AM. From this to this. Ano to? 6%, grabe. Oh. So, as mga 6%, bumagsak yung ating market. Hindi lang si XRP yan, mga lods. Huwag naman kayo masyadong mayin kay XRP. Lahat naman po yan. No, kung titignan niyo yung ating Bitcoin, ganun din ang nangyari. No, tignan nga natin si Bitcoin, kung gaano kataan si Bitcoin. Kasi si XRP 6% diba? So, ito 4%. Oh, ayan. Halos 5%. Diba? So, nag-drop. Grabe, 'di ba? Anong meron? Bakit ganun, mga idol? So, tingnan natin. Sabi dito, mga lods, no? Dahil sa pag-drop na yan, $200 million worth of crypto long liquidated in the past 60 minutes. Just 60 minutes. Mga idol, isang oras, $200 million. Grabe, sana old. Mga lods, no? Ganong kabilis. December 1, ang ganda ng intro. Mga lord. No? 200 million. Sabi nga dito ni Zach Rector, market makers time this dump right as Trump says he pick a new Fed chairman. No, may sinabi kasi si Trump mga idol na meron daw siyang bagong actually wala pa naman, hindi ko alam parang may nag-hint pa lang Pakinggan natin to, mga lods. Fed chair, are you getting closer to that right now? I know who I'm gonna pick. Sabi dito, I know who I'm gonna pick. Sabi ng reporter, is it Kevin Hassett? Sabi ni Daddy, I'm not gonna tell you. We'll be announcing it. We'll be announcing it. Thank you very much, everybody. Thank you, Mr. President. This is a rocky flight. I'm getting. Fed chair, are you getting closer? So, tiniming daw, mga loads. Totoo kaya na tiniming, mga idol, na pag bagong Fed chair. Sana, tingnan natin. Baka mamaya late na yung news ko Fed chair. Baka may bago latest. Wala. Yun nga, mga idol. Yun lang yung pinakabago. Buckle up. The markets are entering turbo mode. Pero ito kasi yung news Ito yung magiging ngayon. Ngayong linggo. Ito yung pinakamangyayari ngayong linggo, mga idol. No? Monday, ngayon yun. Magsasalita si Fed Chairman, no? Tuesday, QT ends. Wednesday, QE starts. Thursday, FOMC balance sheet. Friday, liquidity injection. 10 to 15 billion yan. Saturday, Trump signed Bitcoin Reserve Bill. Nako, Saturday na pala to. Actually, ngayong December, maraming mangyayari. Mga lods maraming maaprobahan, maraming sasabatas, marami. Pero syempre, natuto na tayo, no? Hindi porkit maraming good news lilipad yung markets. 'Di ba? So alam na natin So relax lang tayo. Kung ano man yung ibigay, doon na masaya na tayo doon. Pero ngayon, mga lods, yun nga, nag-drop, no? Grabe. Mga idol.
Bitcoin 87,000. Tama ba? Oh, 87, grabe, nag-drop siya bumaba pa siya ng 90k. So 87,000, grabe to. Ang tagal, parang naalala ko tong 87, ilang last siguro half a year pa ata to. Ganito yung yung price mga lods di ba? O yung Ethereum natin nag 4,000 na to, pero tignan niyo yung nangyari. 2.8. Grabe. Mga idol. Durug. Nag-trade ba kayo? Ako kasi hindi mga lods kasi nag-take profit tayo kahapon. Tama ba? Kahapon ba ako nag-take profit? Tama. So, nag-take profit tas nagbodega ako kahapon. So, malas kasi yung binodega ko malamang dito yung banda. And then nag-drop. So, mali. Dapat pala ngayon ako nagbodega. Pero okay lang yan mga lods. Ganoon naman talaga ang crypto. Pero importante, nakapag-take profit ako, mga lods. Pupunta kasi kami ng Divisoria, mga idol. So, mamimili kami. So, kailangan ko mag-take profit, pambili ng pamasko ko. Pampamasko ko lang yun. So, ayan. So, pero, yun nga, nagbodega tayo. And hindi ako happy kasi syempre, nakapagbodega ako, medyo dito banda 'di ba? So tas nag-drop sana pala, dinelay ko yung bodega ko. Pero okay lang 'yon. Nangyayari talaga 'yon, no one knows, no? At pag bumalik naman 'yan, goods naman tayo diyan mga idol. Sa ngayon wala pa akong bodega, kasi kakabodega ko lang kahapon, take profit ko lang. So ngayon di mo na ako magte-trade, malamang baka wala magkano lang yung natira sa akin. Check nga natin kung magkano natira sa akin. Pwede ko ba yung pan-trade to? 14.5 lang. Ayan, kunin ko na. Meron tayong $14. Mamaya, titignan ko kung makadiskarte tayo ng pan-trade mga lodi. Kasi, sa totoo lang, inisip ko, yung etong consolidation na to, sabi ko boring to. So, hindi mo na ako magti-trade. No? Baka next week na lang. Kaya lang, biglang nag-drop. Uy, sayang. Kung nakita ko to kanina, nako, baka kinuha ko yung ibang coins ko para lang pumosisyon. Which is wrong move yun. Diba? Buti na lang, hindi ko ginawa. So, ayan. Pero ngayon, mag-ipon lang muna tayo. Check natin kung makakapag-trade tayo. Mga lods, no? Pero grabe to. So, mag-news na tayo muna, mga idol, no? Speaking of Trump, no? Sabi niya rito, Trump maintained pressure on Powell, no? For a major cut. He said keeping rates this high cost the US $360 billion per year, and that simply lowering them by 3 to 4 points would save almost $1 trillion, sabi niya, dollars, no? So ito na yung mangyayari nga next week, no? If he pushes this policy, yung QE could return faster than anyone expected. The dollar weakens, risk asset, stocks, gold, crypto explode daw mga idol, no? So alam natin yan, lagi nating naninews yung mga nakaraan, pero wala nangyayari. So sa ngayon, kahit may mga good news tayo, yun news lang natin, pero hindi tayo mag-expect, no? Kasi yung mga nakaraan, expect tayo lahat pati yung mga na-approbahang ETF, wala, nakakainis, no? Although may epekto yun in the future, pero sa ngayon, yung hinihintay natin, hindi nangyayari, no? So, isa pa, ay Trump, they gonna load up 3 to 4 and 5 all at once. President Trump says he only decided to run for his second term because he saw that was happening with Bitcoin and crypto. Got involved with a few years ago, important industry. So, ito yung mga sinabi niya na mga idol. Pakinggan lang natin. Dito lang banda to. Dito banda. And I only decided to run because I saw what was happening, and Biden was incompetent, and the administration was crooked and incompetent. And I was in Bitcoin then, not knowing if I was going to do it a third time. So it's become amazing. I mean, it's the jobs that it produces, and I notice more and more you pay in Bitcoin. I mean, people are saying it. So maaga kasi siya. Kumbaga, parang sinasabi dito, bago siya tumakbo ulit ng pangalawang term niya, involved na siya sa crypto. Parang ganun. Kaya parang decided na siya na pag naupo siya, kasama yung crypto industry sa papalaguin niya. Parang ganun, mga idol. No? Ito naman, lumayo tayo sa US, mga lords. 1 trillion USB bank said
Their rich client are now buying crypto. Ito, pakinggan nyo to mga idol, no? Yung kliyente raw nila ng mga mayayaman, bumibili na ng crypto o nag-iinvest sa crypto. It's not just private market and also hedge fund, commodity and crypto. Interestingly, recently when I talked to some of the traditional family offices, they were telling me they are now looking at allocation of 5% in crypto. That's the reason why even traditional banks like us, I have to make sure. So, imagine mga idol, yung mga mayayaman na yun, dati wala naman sa portfolio nila yung crypto. So ngayon gusto nila, sa buong kabuuan ng portfolio nila, meron silang invest sa crypto, at least 5%. Ayun yung sinasabi dyan. Diba? So yung adoption globally, nararamdaman na mga idol. No? Hindi lang sa mga gustong makawala, pati yung mga mayayaman, syempre, sila naman lagi nauna. Imagine yung 5% nila, magkano kaya sa atin yun, mga lods, no? Siguro, kabuuan na ng portfolio natin yun, no? Baka alikabok lang tayo dun, mga idol, no? Pero good news yan, no? Sa Japan. US Treasury Secretary just confirmed Trump administration is going big on crypto, no? So, pakinggan natin si Scott, mga idol. We are going big on digital assets. So Trump administration has made digital assets a priority. The past administration starved and almost made extinct a lot of these companies and pushed it offshore. So what we want to do is apply the highest U.S. regulatory and AML standards to digital assets, especially stable coins. And I've seen estimates that just over the short term, stable coins could create $2 trillion of demand for U.S. Treasuries and Treasury bills. To put that in context, the number is probably about $300 billion right now. So dito mga lods, nakikita natin na sobrang seryoso ng government ng US pagdating sa crypto. Na ngayon sila yung nag-umpisa. Ngayon gagawa sila ng mga bill. 'Di ba? Gagawa sila ng mga batas para maisaayos o talagang i-adapt na ng kabuuan yung crypto, lalo na yung stablecoin. Mga lods, 'di ba? Meron na nga mga nagpapasahod ng stablecoin dahil dito sa Pinas, sabi nila, 'di ba? So, yung adoption pa rin mga lods, no, talagang solid. Alam nyo kung dati to, yung mga ganitong adoption, mga ganitong announcement, lumilipad na yung market Talagang mahiwaga ngayon mga lods yung cycle, nakakapagtaka. Bakit kaya sa sobrang dami ng good news, hindi man lang lumilipad, nagda-drop pa, no, nagda-downtrend pa. Grabe, mga idol, no? At sa akin hindi yun, nakakapagtaka lang, pero sa akin parang yun as long na pinipigilan mo o as long na talagang minamanipulate mo, darating yung panahon na hindi mo na kayang pigilan yan, no? At kakawala na yan at lilipad na siya, parang ganun yung naiisip ko dun The more na hinuhold mo siya, yung dalong na naiipit siya dyan sa lugar na yan, once na kumawala siya, yung mas mataas, kumbaga mas malaki yung chance na mas mataas yung lipad niya, di ba? So, ito naman si Bibek, mga lodi, no? A new strategic Bitcoin reserve bill got introduced in Congress. Bill will allow taxes to be paid in Bitcoin and no capital gains tax. So, ito na nga yun, no? Yung nabanggit natin ng nakaraang news, nagagawa na sila ng bill na pwede nang magbayad ng Bitcoin o ng crypto. Hindi ko alam kung kasama ibang crypto, hindi ko alam kung specific lang na Bitcoin yung pwedeng ipambayad ng tax mga idol, no? Pero goods yan, syempre. Ito naman, no? Sabi dito, once crypto regulation kicks in, we'll quickly see who the real winners are. Ito pa mga idol, etong nangyayari sa atin ngayon, yung ganitong moment o yung ganitong cycle na walang tumataas, halos nagda-drop pa yung iba, yung mga may hinang project, may hinang coins, talagang dito mo makikita mga idol na malalaglag talaga, maglalaho sila. Parang ganun yung mangyayari. Yung mga ganitong moment, ito yung moment na kung sino lang yung matibay, sila yung matitira, no? So isa na to sa mga parang way para maubos o masala yung mga magagaling o yung mga may tira talaga na coins. May tira no? So ayun, di ba? At syempre ito pa,
Once crypto regulation kicks in, we'll quickly see who the real winners are, no? Yung mga coins na sana yung mga coins na hinahawakan natin ay kasama dito. Di ba? Yung mga coins na inalagaan natin ng matagal na panahon ay kasama sila sa mga winners, no? Na kumbaga siguro papasa o hindi malalaglag once na may sa batas na yung regulations natin. Project built for compliance and real world utility will thrive, no? Yung mga talagang utility coins ay sila yung maunguna diyan. And when that happens, don't be surprised if several assets decouple from Bitcoin entirely. So parang sinasabi dito, once na magkaroon tayo ng regulatory law, mga idol, yung mga utility coins talagang madidecouple na sa Bitcoin yun. Iiba na yung galaw nila. No, iiba na. Sino ba yung mga coins yun? Hindi natin alam. Pero usually, ang sabi dito is yung mga utility coins. No? Yung may mga gamit talaga na coins. Hihiwalay sila sa Bitcoin, sa galaw ng Bitcoin. Ganun yung mangyayari. No? Pero hindi lang isang coins yung sinabi dito. Sinabi dito, several assets. Diba? So, hindi lang isa. Sabihin natin yung mga nasa ISO coins, hindi natin alam. Diba? So, ayun yun, no? Pag pumasa na yung batas na yan, yung mga talagang may tira na coins, ayun talaga yung matitira, and yung iba dyan madidecouple pa sa Bitcoin, sa galaw ng Bitcoin. So napaka-solid nun, mga idol. Sa ngayon, alam nyo, parang nangyari sa cycle ngayon, nagkaroon ng ng gap. Ito yung nandito tayo ngayon sa sa dull moment Parang nandito tayo sa dull moment Parang ang nangyari, mga Lodi, 'di ba, yung usually na 4-year cycle. Ayan, bear market, bull market, bear market, conso, bull, ganyan, 'di ba? 4 year. Ngayon dito na sa pang-apat natin, mga Lodi, ang nangyari, gumanyan tayo. Tas humaba. Bago gumanon. Parang ganun yung nangyari, mga idol. Meron tayong pump, syempre yung umabot ng 124 plus yung Bitcoin. Tapos nag-drop tayo, tapos ito yung parang pinaniwala tayo na ito na yung pinaka bull market, tapos bear market na, para malaglag na dito lahat, tapos saka tayo iwan. Parang ganun, mga lods. Ganun yung naiisip ko ngayon. Pero pwedeng mali tayo, 'di ba? Baka mali tayo, ganun naman yun Wala namang kasiguraduhan yan. Sa tingin ko lang naman yun. BTC got a double bullish confirmation. Pero nakikita nyo, meron pa ring mga sa TA, no? Meron pa ring bullish signal yung Bitcoin. Funding rate 72 HMA finally flipped back into positive territory. The real sign that the poor seller overhang is clearing. At the same time, the Coinbase Premium Index turned positive again, which means US spot demand is no longer fading. It's picking back up, no? So kumbaga, kung yung iba tinitignan to na parang tuloy-tuloy na paba, yung iba naman parang ito na yung moment para makaahon o bumangon. Two separate signals flipping together doesn't guarantee the breakout, no? Totoo naman yan. But historically, it does mark the moment that market normalized before the next move. BTC just tightened up. Let's see if buyers follow through. O yun, kumbaga. Pero sa tingin ko, hindi Sa tingin ko, ay nako, yung iniisip ko parang yung kahapon, meron tayong 3 buwan na sunod-sunod na kulay pula, mga lods. Pero sana hindi ganun, mga lods, no? Kumbaga, kung nag-negative tayo ngayong buwan ng November, December sana makabawi na tayo. Kung hindi, pula pa rin yung December, malamang pula pa rin yung January natin. No? Nako naman yan. Pero sabi nila, pero ito, sa akin lang to mga Lodi baka kasi di ba sinabi ko last quarter tayo lagi ng 2025. Sa tingin ko, baka pwede tayong ma-extend, no, ng first quarter ng 2026.
Ganun, no? Kasi marami tayong nakitang chart, marami tayong nakita sa history na 2026 yung peak, no? Salungat siya ron sa 4 cycle. Yung 4 cycle yung tinignan natin nung una eh. 'Di ba? Nakabase tayo sa 4-year cycle. Tapos titignan natin yung history. Ang 4-year cycle, ang pinaka peak niya sa pagtinignan natin ngayon eh. Last quarter ng 2025, ayun yung peak niya eh. Dapat nga November eh. 'Di ba? Pero ano nangyari, mga lodi, binali ng lahat ng mga yung moment na to, binali lahat ng history, mga idol eh. So, pwedeng tama din yung mga nakita nating 2026 na yung sinasabi na magiging peak. No, pero hindi natin sure, mga idol, no? So, syempre, iba dyan, nawawala na, ano ba talaga? Ano ba talaga, J-Blue? Wala na, hindi na natin alam. Ito yung mga moment na ano talaga na parang napakalapit na ng ng lipad eh. Yung di mo na alam yung nangyayari, di mo na alam yung gagawin mo. Labas ka ba, mag-i-stay ka ba, magdadagdag ka ba, o magbabawas ka ba sa portfolio mo. Ay, ito yung mga moment na yun eh. At usually, pag ganito na yung mga nangyayari, malapit na lumipad eh. Ganun yun eh. Grabe, nakakalito. No? So, babase lang tayo sa mga news, mga idol. No? Sabi dito, massive week for market is here. Here's what's coming and why this week could set the tone for Bitcoin, stocks, and rates heading into year-end. No? Ito daw yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, linggo. No? Powell speaks QT official ends plus PMI plus ISM manufacturing. Tuesday. Pero Monday, magsasalita talaga si Powell eh. Ito yung magsiset ng tone eh. Mga idol, kung magkakaroon tayo ng hint kung anong pwedeng mangyari sa rate cut eh. Mga idol eh. Pero pwede rin ganito. Maging dovish si Jerome ngayon, magkaroon ng hope yung mga tao, tapos pagdating ng rate cut, biguin tayo. Di ba? Pero pwede rin magsalita siya, maging hawkish naman siya, tapos ma-disappoint yung mga tao, kumbaga maging negative sila sa rate cut, pero pagdating ng mismong FOMC, maging positive naman si Jerome, no? Parang pinaglalaroan lang yung feelings mo. Tuesday, JOLTS job opening. Ayan, Wednesday, more PMI, ISM data. Thursday, initial job claims, and Friday, PSE inflation. The Fed's favorite gauge. A lot of macro hits in just 5 days. Volatility is basically schedule. So, ngayong week daw na to is sobrang volatile. Masaya ang mga trader, mga lods, no? Mga scalper dyan. Happy. Naglalaro sila, mga lods, no? Tayo, baka bukas na tayo maglaro. Sumali. Bukas na tayo sumali, mga lods. Martes bukas, di ba? O, baka mag-live si Boss Robo ng gabi. Baka sumabay ako sa kanya bukas ng gabi. Titignan natin, mga lodi. Ito naman, sabi ni Sak. Breaking news daw for XRP, XLM, and Algorand. XRP, Stellar, and Algorand officially get integrated into Europe Unified Digital Ledger. The European ledger aims to revolutionize finance by uniting tokenized central bank money, commercial bank money, and other digital asset on a single programmable platform, said fintech expert Mr. Cifolone. This shared infrastructure could redefine how Europe manage and transact digital value. Ayan mga lods, no? Meron ba kayo niyan? Meron ba kayong XLM, XRP, and Algo? Ako, dalawa lang. Ito lang. Wala akong Algo. Dati may Algo ko. Kaya lang nabenta ko na. O kaya, hinati ko at nilagay ko sa iba. Ganun. Pero yung Algorand, goods to para sa akin. Kaya lang, syempre, hindi mo naman mabibili lahat eh. Alangan namang tigi 1,000, pwede ba yun? So, pipili lang ako ng medyo okay eh. So, medyo hindi ko napili yung Algorand. Pero goods yan, mga idol, no? Magaling din yan. Maganda din yan eh. Kasama yan sa ISO eh. Tama ba? Oo, ata. Kasama. So, ayan. Do your own research ha, mga idol. Okay, bumaya sa akin para mag-hold, magbenta o mag-trade ng coins. I'm not a financial advisor, mga loads, no? So, ito pa. Isa pa. Translate natin kasi Japanese yung nag-post eh.
We have confirmed directly from the upper management that Ripple is building a zero-knowledge proof-based identity verification system on the XRP Ledger. This will establish XRP Ledger position as the primary infrastructure for the tokenization of the Japanese economy. Na? Hindi na lingid sa ating kaalaman, mga idol, na yung Japanese, mga lodi, talagang solid yan sa Ripple at sa XRP. Na? ZK Technology will be the most valuable layer in the entire digital company, economy pala, and Ripple is betting big. The biggest alpha in crypto today is simple. Follow the CK builders, no? Ayan, So, ang lalim niyan, mga idol, sa Japan. Tapos ito yung hindi ko alam kung legit ba to eh. Nung una talagang sobrang idol ko to si ZZ, mga lods eh. Kasi parang tingin ko sa kanya nun eh. Alam niyo yun, parang simple lang, pero bilyonaryo pala. Malapit na maging trilyonaryo yan eh. Si ZZ. Pero naisip ko bigla si SBF. Ganun din si SBF eh. Diba? Si Sam Bankman-Fried, mga idol yung developers ng FTX. Ganun din siya noon, na-interview pa nga siya ni Nash Daily. Alam nyo lahat ng interview ni Nash Daily na na nagugulo yung buhay eh. Si CZ din, di ba? Una si SBF eh. Si SBF, in-interview siya ni Sam Bankman-Fried, tapos di ba biglang na-bankrupt yung FTX, tas nakulong siya. Tapos in-interview niya rin si CZ noon. Pag-interview niya kay CZ, alam ko nakasuhan si CZ. Di ba kaya nga pinardon siya ni ng Trump family. Pero ito yung sinasabi dito, mga idol, no? Binance crypto founder is being sued for allegedly funding October 7 crash ba to? October 7. Hindi ko alam kung ano ba nangyari nun. Hamas front moves at least 240 million worth of crypto through Binance before October 7. 1.3 million after. So, kumbaga, yung mga terrorist, parang ganon, meron silang mga account sa Binance. Sabi nga dito, is washing drug money too hard these days? No? Kumbaga, parang yung money laundering, mga idol, no? Come to Binance, we got cake for you. Ayan yung sinabing joke made by a chief compliance officer at Binance, no? So ito yung mga lods, no? Parang ginagamit yung Binance para mag-money launder, mga lodi. Kunyari ikaw yung napanood niyo na ba yung Narcos? Si Pablo Escobar, mga lodi. Kasi yung mga pera niya galing sa drugs, hindi niya basta-basta pwedeng ilabas yun, kaya nga 'di ba, kung saan niya na lang tinatago, binabaon niya kung saan-saan. So kailangan niya mag-money launder para ma-wash yung pera niya, maging malinis, na kumbaga hindi na siya maging drug money. So nagkakaroon sila ng mga fake businesses, mga ganun, 'di ba? Gumagamit sila ng crypto, mga ganyan, nag-invest sila. Parang alam niyo yung ginawa ng mga sugalord na BGC boys, yung sa flood control, 'di ba? Dahil hindi malinis yung pera nila, galing yun sa pondo ng taong bayan. Ang gagawin nila, isusugal nila ron para kunyari galing dun yung pera, di ba? So, pagpasok nila ng casino, kunyari meron silang dalang 10 million. Kunyari ako yun. 10 million, bibili akong chips. Tapos lalaro ko lang yung 1 million. Yung 10 million na pinambili ko ng chips, maduming pera yun, mga loads, no? Maduming pera yun. So, wala sa ko yun, sa salin, mga ganun. So, bibili ko ng 10 million chips. Tapos, yung 1 million ilalaro ko. Manalo matalo yung 1 million na yun, yung chips na hawak ko, ibabalik ko lang dun sa cashier, papapalitan ko ng pera. Ito na, ika-cash out ko na. Pero ayun din yung 10 million na binayad ko. Kumbaga, naging 9 million na lang, if ever ko natalo. 9 million. So, malinis na yung pera na yun paglabas, kasi galing na yun sa casino, hindi na yun galing sa pera ng taong bayan. Parang ganun, mga loads, no? Pwede niya nang i-declare na panalo ko to sa casino, ganyan, di ba? So, ganun yung sinabi ni Ping,
Noon na kumbaga naglo-launder yung mga BGC boys para luminis yung kaperahan nila. So ganun din daw tong ginagawa sa Binance. So kung gusto nyo raw malinis, ayun na nga sabi wash kasi ang sinabi rito drug money. Is washing drug money too hard this day, sabi niya. Come to Binance, we got cake for you. Kumbaga, dito nyo lang dalhin yung mga drug money nyo, malalabas natin ang malinis yan. Parang ganun. Mga Lodi, no? So, grabe. Grabe ang ating chart ngayon, mga Lods. Anong masasabi nyo? No? Baka kasi may mga naghihintay ng TA ko dyan. Actually, hindi talaga ako nag-TA eh. Pero ngayon, mga Lodi, wala muna, no? Kasi, kung ako to, wala akong idea. Aminin ko na. Kasi isang diretso to eh. Wala man lang. Ang mangyayari dyan, etong range na to, ayan yung range na yan, ayan yung malaking box yan, mga Lodi, na dyan ka maglalaro if ever. Sabihin natin dyan. Nandyan siya sa loob. Kung ako yan magiging kunyari, mag-trade ako, kunyari lang. Ayan. Ang box na yan, pumasok na siya dyan. No? Ito yan, dito yun sa ang daming build up dyan, no? So, ang gagawin dyan, mga Lodi, kung ako to, unang gagawin ko dyan, 50%. 50% yan. Ayan, ito. 3. So, dyan na siya sa box na yan. So, ayun yung support resistance ko dyan. Resistance to, support. Ganun. Pero meron pa palang isa. Sandali. Meron pang isa pala. Dito na tayo. Kasi dito na eh. Ito na, yung binaba niya. Tapos dito sa kung saan siya nanggaling. Ayan. So, dyan na tayo magti-trade if ever, no? Ayan na yung box natin. Ayan yung 50% natin. Hindi ako magaling Inaano ko lang. Kumbaga sinasabi ko lang na kung ako to ngayon. Ayan. So dahil nandito tayo, dito na maglalaro yan ngayon. Ito na yung support mo. So pwede na yun maglaro dyan, mga Lodi. So, break na yan. Pag na-break to, pwedeng fake out, pwedeng tutuloy. No? Pwede rin namang dito siya maglaro. At pag na-break to, pwedeng dumiretso sa baba o pwedeng fake out, tapos lumipad, kukunin kayo. Ganun. So, medyo mahirap sa akin to ngayon mga idol eh. Kaya nga parang nailito pa ako ngayon dito. Hindi ko alam kung magti-trade ako. Pero sabi ko nga baka bukas na lang. If ever, baka bukas ng gabi para may katulong tayo mag-isip. Si Boss Robo. Asa muna ako kay Boss Robo. Asa muna ako kay Master. Asa muna tayo kay Master pagka ganito, mga idol, no? At may matututunan na naman tayo doon. If ever na masolusyonan ni Master to, mga Lods, no? Pero bukas pa ng gabi yun. So marami pang mangyayari, mga idol, no? So ayan yung ating news ngayon, mga grabe, mga idol, no? Ano masabi nyo? Comment nyo dyan. Mamayang gabi, mag-news ulit tayo. Babasahin ko mga comment nyo. At December na, mga idol, baka nakakalimutan nyo sa mga hindi pa nakasubscribe kay Clovis Gaming dyan. Malapit na tayo magparapol. Mag-subscribe na kayo para may chance kayo manalo ng 500 pesos. Pipili si Boy WhatsApp ng 5 lucky winner, no? Na nag-subscribe sa kanya. So kita-kits ulit tayo mamaya, mga Lodi, gabi. Mag-update tayo, no? So sana mag-subscribe kayo sa channel ko rin. Like nyo yung video na to kung umabot kayo rito. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung mga link dyan sa description natin. Meron dyan mga Bitget, CryptoBilis, kung gusto nyo bumili ng cold wallet, VPN, kayo nang bahala, mga idol, no? So kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idol.